Mula sa ABS-CBN, ang natatanging obra ng DSHM-1B Group 2. Sa kasalukuyan, may isang diwata na namumuhay kasama ang mga bagong henerasyon. Siya ay nakatira sa bundok Makiling na nagngangalang Maria Makiling. Si Maria Makiling ay isang magandang diwata na tagapagpangalaga at tagabantay ng bundok Makiling na makikita sa Laguna. Habang siya ay nag-aaliw sa kagubatan, napukaw ang kanyang atensyon ng mga alitaptap at paru-paro. Sinundan niya ito sa kadahilanang mayroon itong nais na ipahiwati. Tunay ngang magandang kalikasan. Teka, saan kayo pupunta? Nakita ni Maria Makiling ang isang mahiwagang lagusan at bigla siyang hinigop nito. Anong lugar na ito? Hindi alam ni Maria Makiling na napadpad siya sa nakaraan, kaya napatakbo siya upang maghanap ng paraan upang makabalik sa kanyang pinagmulan. Ngunit sa kanyang paghahanap, nakita siya ng isang makisig na binata na nagngangalang Pedro Pindoco. Ako si Pedro Pindoco, isang mandirigmang manglalakbay. Walang lagdagan na sama-samang hahanapin ng liwanag at tayo'y magpapaalon sa isang daluyong na maghahatid sa atin sa isang mahabang panaginip. Di nahihinto. Huwag kang bibitiw bigla. Huwag kang bibitiw bigla. Okay ka lang ba, Binibini? Okay lang ako, maraming salamat sa iyo. Ano ba ang pangalan mo? Ako nga pala si Pedro Pindoco. Ako naman pala si Maria Makiling. Nahulog agad ang loob nila sa isa't isa. Araw-araw ay pinupuntahan ni Pedro si Maria na may dalang bulaklak upang suyuin ito. Si Maria na nagmula sa kasalukuyan ay may dalang isang makabagong teknolohiya na tinatawag na smartphone. Alam mo ba yung tinatawag na selfie? Sige, okay yan. Talaga ba alam mo? Ito nga pala ay isang kasangkapan sa panahon na kung saan ako nagmula. Sa kabilang dako, mayroong kaharian na tinatawag na Floresca. Ito ay isang kaharian ng mga diwata at inkantados. Ay kailangan ko na siguro papuntahin si Maalindog sa mundo ng mga mortal upang samahan sa paglalakbay si Pedro. Yun nga ang nararapat, anak. Hello, Prinsesa Mia! Alam mo ba, magpakadami akong nakita mga alitap-tap na katulad ko. Marami na akong kaibigan. Mabuti naman kung ganun, Maalindog, ngunit kailangan mo nang puntahan ngayon si Pedro. Habang nag-aantay si Maria Makiling kay Pedro Pindoco, siya ay nakarinig ng tunog ng sandatang pantaw. Ilang beses na nitong pinagsabihan na huwag pumutol ng punong kahoy sapagkat sila'y mapaparusahan. Ngunit sa ngayon, hindi na ito pinalagpas ni Maria Makiling. Kung kaya't ginawa niya itong bulaklak ang dalawang magtutruso. Ito ang magiging kaparusahan niyo sa pagsira ng halaman. Sa kabilang dako, nakasalubong ni Pedro si Bungisngis ang isang halimaw na may tatlong malalaking mata. Sino ka?
At bakit ka nasa mundo naming mga halimaw? Ako si Pedro Pinduco. Malindog! Kahit kailan, ang kulit-kulit mo. Alam mo ba, Pedro, masasanay ka rin sa kakulitan ko at wala ka nang magagawa dahil ipinadala ko dito ni Prinsesa Hiyas upang samahan ka sa iyong paglalakbay. Masasanay ka rin sa akin. Hihihi. Pagkatapos ng paglalakbay ni Pedro at ni Malindog, iniwan muna ni Pedro si Malindog sa kagubatan upang mag-aliw mag-isa. Ngunit agad din niyang pinuntahan si Maria Makiling sa kanilang tagpuan. Ang smartphone na kasangkapan na daladala ni Maria Makiling ay siyang palagi nilang ginagamit sa pag-iikot-ikot sa kagubatan. At pagkatapos ng maikling kasiyahan, si Pedro ay nagpaalam na upang ipagpatuloy ang paglalakbay papunta sa mundo ng mga tao. Mahal, ako'y magpapaalam na dahil pupunta na ako sa mundo ng mga tao. Pagkatapos ng araw na yun, lumipas ang ilang taon, hindi na muli nakabalik si Pedro. Kung kaya't si Maria Makiling ay naghanap ng paraan upang masubaybayan ang paglalakbay ni Pedro. Isang mahiwagang batis ang siyang tumulong kay Maria Makiling upang masilayan muli si Pedro. Huwag kang bibitiw bigla. Higpitan lang ang iyong kapit, maglalayag patungong langit. Sa kanyang panunood sa mahiwagang batis, nagulat at nasaktan ng labis si Maria Makiling sa kanyang nakita. Malaki na ang pinagbago ni Pedro at parang hindi na siya ang dating Pedro na nakilala ni Maria Makiling. Ibig ng lubos, saka naman paulit-ulit na parang walang kawala. Ibinigay lahat pero kapalit ay luha. Dapat ba Bakit mo ito nagawa sa akin, Pedro? Hinintay kita ng mahabang panahon. Sinubaybayan kita ng ilang taon. Umaasa sa iyong pagbabago. balik sa iyong tabi, matapos ang mga sakit at luhang binitbit. Dapat bang ibigin kang muli? Tamis na bunga ng pagmamahal na iwan sa nakaraan. Puso ko may pilit na lumalaban. Kaya pa ba nabalikan? Paulit-ulit na parang walang kawala. Ibinigay lahat pero kapalit ay luha. Dapat bang piliin kang muli? Maraming nagtangka na manligaw kay Maria Makiling, subalit labis itong nasaktan at si Pedro lamang ang kanyang iniibig. Kung kaya, hindi na ito muling nagpakita pa sa mga mortal. Ngunit ang kagubatan ay nababalot pa rin ng proteksyon at pagmamahal na kapangyarihan ni Maria Makiling.